Good morning, Kanlungan Youth Mission Church and happy 4th anniversary sa ating lahat. No? Ako nga pala si Kuya Gab, ang tumatayong pastor ng Kanlungan Youth Mission Church. And sa lahat ng mga dumalo sa atin dyan ngayong oras na ito ay nais ko lang magbigay ng maikling history ng Kanlungan Youth Mission Church para naman magbigay ng idea or magpaalala sa marami sa mga pinagdaanan natin dito sa Kanlungan Youth Mission Church. Ayan, dito sa Kanlungan Youth Mission Church na meron tayong website. So dito nyo makikita yung ating mga Sunday services, yung ating mga activities, kagaya ng feeding program, and dito nyo rin makikita yung ating mga mission camp, mga services, mga information patungkol sa Kanlungan Youth Mission Church. Even yung mga website or pages natin sa Facebook and YouTube. So dito, nice kung bigyan kayo ng konting impormasyon patungkol sa ating mission and vision bilang part ng history ng Kanlungan Youth Mission Church. No? So dito sa ating mission and vision, ang vision ng KYMC is a dream home for the generation filled with Jesus' love and a family they could call. No? Nais natin mag-create dito sa KYMC ng isa pang tahanan, lalong-lalo na sa mga kabataan. No? Na magre-restore sa kanila, maglalapit sa kanila sa Panginoong Yesus. No? Lalo na ngayon, ang daming pagsubok sa mga kabataan. Yung iba, nakakagawa ng sobrang tinding mga krimen dahil nakakaranas sila ng matinding maybe rejection sa society or problema sa buhay or nakalakihan nila sa paligid nila na hindi tama. So sa ating mga matatanda, sa ating mga nandito sa KYMC, yan yung vision natin na ma-restore, lalo-lalo na sa paligid natin. So sa mission natin to provide rest for the lost, kaya nga nasabi ko kanina, parang second family, to provide rest for the lost, the orphans, yung mga naulila. No? Pag sinabing naulila, hindi lang yan yung mga kabataan na walang magulang. Ngayon, sa panahon ngayon, pag sinabing naulila, ito yung mga kabataan na hindi nakakaranang ng sapat na gabay ng magulang. Diba? Or maging yung mga kabataan na lumaki sa pagtatalo-talo ng kanilang magulang, or kawalan ng maayos na relationship ng magulang. So, nagiging orphans din sila. Nagkakaroon ng pagkaulila sa paglaki nila sa gabay ng mga nakakatanda. So, nais natin mag-create ng second family sa kanilang mga buhay na magiging gabay nila or even temporary shelter nila sa buhay. And even yung mga stranger, even yung mga nakakatanda, or even yung mga nangangailangan ng tulong na kung sino man yung dadalhin sa atin ng Panginoon. To restore them in the love and strength of Jesus Christ. Yun nga, yung mabigyan natin sila ng salita ng Diyos na nagtutuwid sa buhay ng mga tao. To love one another as family of God. So yung Kanlungan Youth Mission Church nga, yun, nag-umpisa tayo noong July 6, 2022. Kaya nga ngayon 2026 is 4th year na ng Kanlungan Youth Mission Church. Nung una, nag-umpisa tayo sa pangalan ng Living in Christ Christian Mission, which is pangalan ng simbahan na in-invite natin na pastor ngayon, si Pastor Cesar, na pinasasalamatan din natin dahil sinamahan tayong muli sa ating anniversary celebration. No? Thank you sa ating pastor dyan, si Pastor Cesar. And kung gusto niyo pang malaman yung mga iba pang history or information patungkol dito sa history ng Kanlungan Youth Mission Church, pwede niyo puntahan itong ating website and dito niyo makikita yung mga impormasyon na yon. And after nito, nais kong dumako doon sa ating mga pictures para lang mas madali nating makita or ma-reflect yung mga nagdaan or pinagdaanan ng Kanlungan Youth Mission Church kasama ng mga activity, mga gawain na ginawa natin sa mga nagdaang taon. So, ayan, sa ating website, nandiyan yung mga impormasyon na pwede ninyong basahin para magkaroon pa kayo ng marami pang kaalaman
patungkol sa mission and vision ng Kanlungan Youth Mission Church and even sa akin. So, ayun. Dito sa aking gallery, no? Pasensya na kayo kung hindi ko inayos itong mga picture na to sa PowerPoint. I mean, hindi ko pinili ng maayos kung ano man yung mapakita ko dito sa mga pictures natin. Nawa mag-remind sa inyo ng mga pinagdaanan natin sa Kanlungan Youth Mission Church. So, nung 2022, no? KYMC beginning yan. Ito yung naging unang simbahan ng ating church sa Kanlungan Youth Mission. So, dito sa lugar na to, sa Pulong Songko, dun sa isang apartment, ganito lang kaliit yung pag-uumpisa natin sa Kanlungan Youth Mission Church. Ayan, so ito lang yung ginagamit natin noon na simbahan. Ayan yung mga upuan, nag-exist pa yan ngayon dyan. And then, later on, noong din 2022 na yon, no? Tinulungan din tayo ng aking mother, no, na gamitin or ipagamit yung parte ng kanyang bahay, yung portion ng kanyang bahay. Diyan sa may harapan, yung bahay ng mother ko, diyan sa harapan, yung kusina, yung dating kusina, ay ginawa naming simbahan. So, ayan nga, lumipat yung Kanlungan Youth Mission Church dito sa Pagirwan. And then, dito na nagumpisa yung aming growth or yung aming goal sa Kanlungan Youth Mission Church. So, ayan yung ating mga member. Ayan yung... And then, dumating tayo sa part sa tulong ng aking butihing asawa na magaling sa art, no? Ay pinagtulungan-tulungan namin na ayusin yung lugar ng itong build, yung lugar na to ng KYMC. And then yun nga, napinturahan, pinagtulong-tulungan ng mga kabataan sa church. Ayan, inayos natin. And then, lalo pa siyang gumanda, and lalo pa siyang nagmukhang simbahan. So, yun na nga. And then yan, naging maayos na yung ating pulpit, naayos na yung ating simbahan. So, later on, no, bilang part ng 2022 yan, meron tayong mga activities kagaya ng mga children festival. Yan, yung children festival natin na ito ay ginanap natin diyan sa Kanlungan Youth, sa Pagirwan covered court, no? Kung saan nag-invite tayo ng mga kabataan, ng mga bata. Ayan, nais ko na lang pakita sa inyo itong video na ito. Nag-invite tayo ng mga bata para bigyan sila ng pagkain, paghanda sila, bigyan sila ng mga stuff na pwede nilang mapakinabangan sa pag-aaral. Paranas sa kanila yung mga bagay na pwedeng hindi nila nararanasan, yung mga hindi nila nabibili, teen stuff, mga toys, mga foods, no? Mga school supplies. Ayan, hinandugan natin sila ng maraming pinaghandaan nating activity yan. So, sa ating website and sa ating Facebook page, makikita ninyo yung mga details na mga yan. Ginagawa natin yan taon-taon, nawa magpatuloy pa rin nating magawa kahit na pag-uwi ko dyan na wala na ako dito sa ibang bansa, no? Ayan, yung mga kabataan, yung ating mga member na bumubuo ng KYMC na pinagtutulong-tulungan yung mga activities na yan. Ayan. So, nung taong yon meron din tayong youth camp dito sa may Subic, Zambales. And then, ayan, ay sinama natin yung ating mga youth para makipag-fellowship sa Living Christ Christian Mission ng mga youth, and then dito sa Subic Church ng mga kabataan din. So, ayan, may mga ganyan tayong activity, and possible na this year, or no, next year, magkaroon ulit tayo ng youth camp dito sa Subic, Zambales. Ayan. Ayan, huwag nyo tingnan yung mga natutulog. Ayan, no? So, ayan yung ating mga activities na ginawa para sa mga kabataan. And malaking bagay yung mga ganitong activity dahil nagre-restore ito ng
buhay ng mga kabataan, no, na minsan hindi nila nararanasan sa kanilang paligid, no, sa kanilang buhay na kinakaharap sa araw-araw. Dito nabibigyan sila ng chance makipagkaibigan muli, makilala muli, mag-create muli ng relationship na hindi nila maaring hindi nila makuha doon sa kinalalakihan nila. No, magbigay ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos, ilagay si Jesus Christ bilang foundation ng kanilang mga buhay. So yan, malaking tulong yung mga ganitong activities sa kanila. Kahit mahirap, no, kahit minsan maraming pagsubok para magawa itong mga to. So sinisikap nating mangyari na itong mga bagay na ito. So at the same time noon, meron din tayong mga feeding program, no. Dito yung feeding program natin ay ginagawa natin almost once a month or weekly before, no, para naman maabot yung mga kabataan or even yung mga matatanda sa mga lugar na pwede nating puntahan, no, na willing silang ipagawain. So gaya nga ng mga in-invite natin diyan ng mga galing pa yata ng Valdez kung naka-attend man sila ngayon, no. Ganun ginagawa na natin itong activity na ito noon pa man para maabot yung mga bata, no. And then yun nga yung ating feeding program, and meron din tayong mga part ng mga memories na kinasal or tinulungan natin may kasal yung ating mga kabataan na nandyan na nagkaroon ng may mga anak na pero hindi pa sila kinasal. So yun nga, parte ng naging pagtulong natin sa buhay nila. So, dako naman tayo sa 2023. Ayan, no, medyo konti lang yung pictures ko nito. Meron din ulit tayong Children Festival sa Pagiriwan Covered Court, no? Taon-taon natin yung ginagawa. Pero hindi lang sa covered court ng Pagiriwan na yan, no? May mga hinandog kayo na gawain para sa kanila. And makikita nyo lahat yan sa ating Facebook page, no? Sa YouTube channel or even sa ating website. So, ayan, yung mga ating kabataan ay gumawa ng skit para sa panoorin ng mga kabataan na nandoon. Then, tuloy pa rin yung ating feeding program dito naman sa may Pagiriwan. Lumipat tayo ng lugar. And nag-create din tayo ng feeding program dito sa Pagiriwan, which is sila yung nagiging parte ng Children Festival na ginagawa natin. Ayan. Madami yung kabataan dito sa Pagiriwan. Karamihan dyan. Yung iba dyan galing din ng Del Carmen and then dun sila nag-meet. And then, KYMC 2023, mga memories and mga activity na ginawa natin sa Kanlungan Youth Mission Church. Mga evangelism, mga celebration natin. Ayan yung ating mga kabataan na nagpapagal, no? Sa paglilingkod sa atin. Kung makikita niyo yung mga mukha nila dyan sa simbahan, no? Yan sila. And matagal na natin silang kasama dyan sa Kanlungan Youth Mission. Ayan. Mga masisipag natin na kabataan. So, yun nga, itong mga bagay nito nagki-create ng mga memories sa buhay. And maraming sitwasyon na nagki-create ng bond sa isa't isa. So, yun nga, nice ko lang i-add, no, ngayong nung taong na to na 2023, ayun nga, ito yung yata yung huling celebration namin na ginawa, nakasama ninyo ako bago ako ng ibang bansa, no. So ayan yung huling memories. And then after nito ay yun nga, pumunta na ako ng UK bilang pastor ng KYMC, and then nag-umpisa yung mga ating online services. So sa pangarap na makapagpatayo tayo ng simbahan kagaya ng natayo natin ngayon, which is hindi yung pinaka main plan. Then nakabili tayo ng lote pero hindi natin doon natayo yung simbahan. Pero sa awa or sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay, no, pinrovide niya pa rin sa atin kahit yung maliit na simbahan natin ngayon. Ayan yung ating mga kabataan, no? Yung mga masasayang memories and bond na meron tayo bilang family. So, 2024, tingin ko mag-exceed ako ng
15 minutes kahit pa paano, no? So, meron pa rin tayong Children Festival dito sa May Del Carmen. And then, 2024, yung mga kabataan nga, tumutulong bahay-bahay para mag-caroling. Yan. Pinagpaguran natin yung ating mga caroling para mag-create ng fund para sa ating mga children festival, no? So, nawa, someday kung mag-caroling man kami sa bahay ninyo, sa mga nandyan ngayon, no? Yung ating mga fund or mga activity na ganyan ay ginagamit natin para magawa or mapagtagumpayan yung mga children festival natin na ginagawa para sa mga kabataan. So, meron pa rin tayo noon, feeding program dito naman sa May del Carmen, no? Ayun pa rin yung ating mga masigasig na leader sa simbahan na nagpapatuloy para maglingkod sa Panginoon. Ayan. Hindi ko alam anong sinusulat niya. Ayan. So, meron pa rin tayong, yun nga, mission. Ayan. Dito natin i-emphasize yung ating mission. Nagpunta tayo ng Mindoro kasama yung Living Christ Christian Mission sa church sa Letre, Malabon, no? Para tumulong kipag-mission sa kanila. And then iparanas din doon yung ating mga children festival na gawain. And yun nga, may mga kabataan tayo na hindi pa naranasan yung mag-mission sa ibang lugar. Kaya dito sinama natin nga sila para mag-participate or ma-experience nila yung pag-mission. Ayan. Nawa mapagpatuloy pa natin yung mga ganitong activity taon-taon kahit na dumaan tayo ng maraming pagsubok sa buhay. So meron ding mga gala after nun para refresher naman sa ating mission. So yan, yung anak ko nung panahon na yon, nagkasakit yan talagang matindi during mission time. So yan, ang daming mga kabataan sa mga lugar na mga medyo outreaches, mga hindi abot ng mga privilege na meron tayo dyan sa paligid natin. So dinala natin sa kanila yon para ipaabot sa kanila, para na sa kanila yung na-experience natin dyan sa atin. So yan, dinala natin sa kanila yung Children Festival. Hindi ko maalala kung nag-Children Festival tayo dito. Ayan. So ayan, may mga nagugupit, kasama na mga activity sa simbahan. Ayan. Ayan o. Ayan o. Wawa yung bata o. Ayan. So nawa magbigay sa inyo ng alaala yung mga to. Mga testimony ng mga kabataan after nila maranasan yung mission. Ayan. And then ayan, ngayon, nung 2024, meron din tayong mga Christmas party na ginawain, mga konting activity sa labas kasama ng ating mga leader. So ayan, even women's fellowship, yan yung ating mga women's sa KYMC. Nawa, dumami pa yan pagdating ng araw. And then 2025, ayun na nga, ang dami natin activity. Children Festival ulit na ginanap natin sa Mindoro ulit. Yan, dito pa lang natin sa 2025 ginanap or dinala yung ating Children Festival. Talagang nag-enjoy dito yung mga kabataan. Ayan. Dinala natin sa kanila yung ganyang experience. And madala pa rin natin ulit ng kahit hindi lang isang beses or marami pang beses. Meron pa rin tayong feeding sa May del Carmen na ginagawa natin buwan-buwan and even sa Valdez. 2025 wala pa yon. And
Yun nga, anniversary, Mother's Day activity, prayer meetings, and then dito kasali. Youth Fellowship, yan, nawa mapag-grow na natin yan sa mga taon pa na ito. Dumami yung ating mga youth. Mother's Day celebration. Ayan. And then, ito nagbenta tayo ng mga damit, no? Para saan yan? Para sa nagbenta tayo ng mga ukay-ukay or mga damit ninyo, mga damit natin na pwede nang ibenta para gamitin sa ating Children Festival ulit or sa mga mission na gagawin natin. So, yan. Mga pinagtulong-tulungan ng ating mga kabataan na masisipag at saka mababait, no? Ayan. Yung ating minsan nagpipreach din, si Brother Bon. Ay, may kundila. Ayan. So, and then yun nga, siguro marami pang iba. And para hindi na ano yan. Marami pa tayong iba, may mga church hopping na ginawa ang KYMC. And then ito yung mga pictures natin sa CCTV, no? Mga part na tinitingnan ko kayo, pinapanood ko kayo dito sa CCTV, mga activities kung saan nagkakaroon tayo ng mga memories sa buhay na madami. Ayan. And then, itong taon ng 2026, yun nga, ay nabuo natin yung simbahan dyan. Yan, naayos yung church dyan sa likod ng bahay. And then, ito nga lang recently yan lahat ginawa. And para magawa yung ating 4th anniversary. And tingin ko dito na tayo magtatapos sa maikling history ng KYMC. Ayan. So, muli yung mga kabataan nagtulong-tulungan para mabuo yung simbahan. So, ayan na nga yung pinaka naging final na itsura ng simbahan natin ngayon. And salamat sa mga kabataan na nagtulong-tulong para dyan. And even para magawa yung service natin ngayong araw na ito sa KYMC, no, nakita natin kahapon, yun nga, ang daming mga kabataan, mga bata tumulong magdamo, alam mo yun, mga kabataan na minsan marami silang ginagawang maybe walang kabuluhan sa time nila, sa oras nila, pero ngayon tumutulong sila para magawa ito lahat para sa ating Panginoon. So nawa lahat ng activity natin, no, naluwalhati natin yung Panginoon, na itaas natin yung Panginoon, na i-share natin yung Panginoong Yesus sa buhay ng mga kabataan na nandyan para maging pundasyon ng buhay nila, ng pundasyon ng buhay ng bawat isa, and makatulong pa yung Kanlungan Youth Mission Church sa marami pang bagay nito. So maraming salamat. Muli ako si Kuya Gab, yung tumatayong pastor ng KYMC, and nawa mag-enjoy kayo dito sa anniversary ng KYMC. Maraming salamat, and God bless sa inyong lahat.